kahit na i-insist natin na yung banta ng pangalawang Pangulo sa First Family kay dating Speaker Martin Romualdez, kahit na sabihin na natin na biro yan, no? Unang-una, yung detalye ng video mismo na nagbanta sa, mukhang hindi na biro yun kasi may detalye. Ang sinabi niya ay may kinausap na ako sa security group ko. So, ibig sabihin, kahit na wala siyang binigay na pangalan, kasama sa security group niya, sa mga nakapaligid sa kanya, ang kinausap niya. Okay. At pumayag na siya. Umuo na siya. Lalaki. Okay. Only a sick mind or only a sick person will say that she's been dreaming of, ano ba to, decapitating pa yata ang word na ginamit, o tatanggalin yung ulo. O ganun na ka-sick. The highlight of which is really a pattern is quite obvious, no? Hindi lang naman yung isang video, for example, ang importante doon eh. Ang ipinapakita dito, pangalawa, pagkatapos nun, ilang beses siyang in-interview, no? At doon na nga niya in-explain na kumbaga parang she got carried away, emotional siya, so she said words that aren't supposed to be said, no? But repeatedly also in one press conference, no, actually yung ding interview na sinabi niya na biro, may mga detalye din siyang sinabi na obviously contradicting the explanation that it is a joke, no? And tapos nag-press conference siya at sinasabi pa niya na actually, no, I mean, you know, if you're a public official, you're expected to behave in a certain way. In other words, there's some kind of decorum that's expected. Siguro na-desensitize na tayo dahil sa sobrang sikat yung dating Pangulo, ano, at yung pangalang Duterte, ano, kaya parang normal na sa atin yung mga ganong kabastusan. But you know, hindi na to bastos eh. This is, paano ba? This is, ang tawag dito, impunity na ito, no? So to speak. And only a sick criminal mind will repeatedly talk about killing a person, no? And again, hindi lang ito sa kanya lumalabas, ano? Pati yung isang ulo lang naman ang kailangan natin. Ilang beses din sinabi nito ng kanyang kapatid. Opo. Ha? Actually matatawa. Actually, may kasamang comedy dito palagi, no? Kasi yung rage nila, mali-mali pa. Paano naging rage yun? RAGA. Yung acronym nila, gagawa na lang na acronym eh, sablay pa eh, no? Opo. So, dapat mga raga ang tawag natin dito, hindi ito rage eh, no? Opo. Anyway, But Prof. kidding aside, let me just finish the narrative because we really have to see the whole context because whether we like it or not, no? This is a legal proceeding and we have to be able to pinpoint, no, the evidentiary value of every material that is used here. Hindi pa ito hearing, no, determination of probable cause. Pero again, klaruhin natin sa mga nakikinig sa publiko na ito naman alinsunod sa naging desisyon ng Korte Suprema na bago mo ito iakyat sa Senado and before the Senate is convened as an impeachment court, dapat hinimay mo na muna yung mga issue kasi ito yung magiging basihan na magiging botohan ng mga miyembro ng Kamara de Representante bago ito iakyat. Bago kasi yung desisyon ng Korte Suprema, basta merong mayorya, no, hindi na kailangan dumaan sa ganitong masusing pagtimbang ng mga maaaring ipakitang ebidensya, pwede na magbotohan kasi may mayorya na kayo, no? It's just a question of numbers. Tapos, iakyat mo na, i-convene mo na, ibato mo na sa Senado. Kaya pinag-uusapan itong ganito. Now what I'm trying to say is that clearly the charges of sedition and culpable violation of the Constitution is quite obvious there, no? Kasi alam mo, kaya sila nagagalit sa publiko hindi lang sa dahil galit sila sa Pangulo, kung hindi talagang ginagalit nila yung tao kasi ang gusto nilang mangyari, magkaroon ng extra constitutional event to force the president, no, out of position. At tinatanong pa niya
anong maging benefit ko dito? Obvious naman siya ang magbe-benefit kasi siya yung pangalawang pangulo eh. So yun yung significance nitong mga nadinig natin ngayong pagdinig ngayon. Prof, you mentioned yung behavior eh. Tanong ko rin po kasi yung demeanor na no-show siya sa 4 na hearing. Ano ho ang sinasabi nito? Is it a show of parang minamaliit ko lang itong nangyayari sa Kongreso, itong ginagawa nyo sa akin? Hindi to kumbaga kasi may pinuntahan sa partner, hindi ba sa Laguna? Mas importante to kaysa sa inyo. Oo. So kayo po as political analyst, how do you make sense of it, Prof? Well, para sa kanya kasi importante yung mag-i-inaugurate ka ng ang tawag dito ng palaruan sa maliit na munisipyo na pinondohan ng SINA. You guys hearing me? Yes po, we're listening, Prof. Yeah. Okay. So in other words, para sa kanya importante yung merong ang tawag dito exhibit nung Vice President. Hindi ko nga alam kung taxpayers money money pa yung ginamit dyan sa exhibit. Sa madaling sabi, pati yung mga ina-attendan niyang mga graduation. No? Actually, matatawa ka na lang talaga kasi madalas namang maimbitahan ng pangalawang pangulo na maging panauhing pandangal. Kaya lang mga elementary graduation ito. No? So, actually, kaya magandang tanungin yan, bakit hindi siya naiimbitahan sa mga kolehiyo, sa universidad ba? Na kung saan ang makikinig yung nakakaintindi. May isip no? Oo. So sa madaling sabi, now having said that, not to belittle these events, no, but I'm pretty sure anyone in his right mind would consider these hearings, especially that these are serious allegations, no. Anyone in his right mind will give priority to this undertaking, so to speak. Kaya sabi ko, hindi ko alam kung ano yung importante sa kanya. Ngayon, yung sinasabi mo na behavior, consistent naman yan eh. No? Nung una pa lang mga pandinig nakita naman na natin ang behavior ng pangalawang pangulo. Nandyan pa yung sasabihin niyang, bakit ko haharapin yung mga yan, mga kriminal? Actually, ang hinaharap mo, kahit pa sabihin mong mga magnanakaw yung mga yan, mga representante yan eh. Yes. No, you're appearing there in a formal forum in a public institution. So you respect the institution, yun yung decorum that's expected of a public official. Because as a public official, you're expected to observe the law and to be the paragon, the model of law and order. Ikaw yung numero unong ikaw yung numero unong hindi sumusunod. Yung a-attend ka pa ng public hearing, naka-earphone, talagang hindi ko na alam kung hindi pa kapastusan yon sa totoo lang. No? So in other words, it's quite obvious no? How she thinks or what she thinks of the House of Representatives. But then again, it's not just the House of Representatives now. This is now about the serious allegations against her, so she could have given priority to it. Oo. Prof, si Marlene po ito, balikan ko yung sa death threat kanina kay Pangulong Marcos at kay First Lady pati kay dating House Speaker Romualdez. Kasi naalala ko nung sa isang video conference kung saan niya binanggit na meron siyang inutusan o meron siyang kinuusap na ipapapatay niya itong sina Pangulo, meron daw siyang mga death threat at ipapapatay niya kapag siya ay namatay. Pwede niya ba itong gamiting argument para kontrahen itong posibleng maging resulta nitong impeachment proceedings na ito? She can fight that all she wants, but the reaction from her should not have been issuing a counter threat. Kasi pagpalagay na natin na totoo yan, no? That means she's liable to the threat that she made in the same way that the threat made against her is also supposed to be held liable and accountable. So dapat ang ginawa niya, ni-report niya yun. No? Correct. Oo. Hindi yung, ang nangyayari kasi dito, again, sa madali sabi, kahit pa sabihin mo na binantaan siya, pero imbis na paimbestigahan niya to, nagbanta din siya, di
ibig sabihin hindi nga siya marunong sumunod sa batas, hindi siya marunong rumespeto ng batas. Mhm. Kasi para sa kanya, ano na lang to, ang tawag dito, wild west tayo, no? So gusto mo akong patayin, sige patayan tayo. Hindi yung gusto mo akong patayin, ipapaimbestiga kita, ipapakulong kita. Mhm. No? So malaking ano 'yon malaking kaibahan 'yon. So again, as a public official, as a revered public as this official, no, leader ka ng bayan, dapat ikaw mismo ang nagpapakita ng pagrespeto at pagsunod sa batas ng bayan. Mhm. Prof, do you think it will affect yung candidacy niya pagdating ng 2028? Kung hindi pa naman naintindihan ng mga botante ito, ewan ko na lang, ano. Kasi, Opo. alam mo, obvious naman, no? Again, if I may emphasize, it's not only the Vice President who's been using this rude, this coarse, this barbaric language, if I must, no? And it's not only the Vice President who appears to be behaving quite like a brat, no? Kasi kahit pa balik ta rin natin, pagpalagay mo halimbawa na iniimbento lang itong mga paratang sa kanya, no? Sa illegal, sa ang tawag dito, unexplained wealth. Wag mo nang tingnan si Madriaga, sabihin mo ng kriminal si Madriaga, no, na hindi reliable as a witness. But there are numbers. You just have to look at the numbers. Sabi nga ng mga ibang eksperto, just look at the numbers and figure out whether the numbers are true or not. Now, let's say for the sake of argument, no, that the numbers are fabricated. So, kung ikaw yung akusado, what's keeping you from allowing anyone to see your bank records once and for all to dispute, no, the veracity of what has been presented? Kasi kung wala ka na, kung totoo na ito ay hindi totoo at wala namang ganyang mga bank account o wala namang ganyang mga diniposito, ano, di madali mong patunayan. Ipakita mo nga yung bank account mo. Bakit sinasabi pa na covered by bank secrecy? It's no longer, alam mo, at the end of the day, they're not answering the charges directly. They're resorting to technicalities. Ang ginagawa nila, dinedeflect nila, no? Dinedeny nila, and ultimately they're resorting to technicalities. Hindi naman nila hinaharap ito Yung sinasabi niya na haharapin ko lahat yan, at yung sinasabi niya na bloodbath, matagal na yung naghihintay na yung bloodbath pala na sinasabi niya, hindi bloodbath na magkakaalaman kung ano talaga at sino talaga ang may sala. Hindi pala. Yung bloodbath pala na sinasabi niya, talagang patayan. Prof, ano pong thoughts po ninyo doon sa pahayag ng kampo ng Vice President na mas magpapakita siya, dadalo siya sa mga hearings pag ito ginaganap sa Senate? Bakit hindi pa siya magpakita dito sa Congress pa lang yung inasikaso yung impeachment proceedings? Ano po ang nakikita po ninyo dito, Professor? Well, this is quite obvious, no? Again, as far as the way she sees or the way she considers the House of Representatives, it's quite obvious that she looks down at the House of Representatives for obvious reasons, no? She barely has enough supporters in the House of Representatives, no? Ang pinakamagiting diyan si Representative Marcoleta, no? Talagang napakagiting niyan na miyembro ng oposisyon, no, sa House of Representatives. Actually magagaling sila lahat, ano? Katulad ni Congressman Barsaga, ni Congressman Leandro Lebiste, lahat 'yan mga magagaling, no? Kung ibang standard yung gagamitin mo, no? So dahil hindi reliable yung mga kakampi niya sa House, hindi talaga magpapakita yan diyan. Kasi parang reyna yan no? Gusto niya pag dumating siya, bibigyan siya ng importansya, no? Ang tawag dito, kumbaga, special treatment palagi ang ine-expect niya.
Sa Senado, aasahan niya yan. Ang dami niyang kapanalig doon no? So, pretty sure that's the main reason why she's inclined to, appear in the Senate, no? But of course, they're using a different explanation to it, that the Senate is going to be is the right venue because it is quote-unquote the court or the impeachment court. But again, assuming that is the case, which is true, no? Ang tanong, bakit ba dumating doon sa punto na hinihimay ng House of Representatives yung mga ebidensya? Hindi ba't sila din ang may gawa noon? Kung hindi naman nagdesisyon ang Supreme Court na isantabi yung naunang impeachment, hindi dumating doon sa punto na nasa House of Representatives pa lang nalalaman na ng taong bayan yung ebidensya. Kasi yan talaga sa Senado pupunta yan. Ngayon, para lang maintindihan ng taong bayan bakit ito ginagawa. Kasi nga po, ang question sa Supreme Court nung ang tawag dito, pinail nila, no, sa Supreme Court for to declare, no, the original impeachment was this impeachment initiative, no, unconstitutional. Wala daw due process. Ano ba yung due process? Yung due process, again, impeachment is a political instrument. It's mainly a political instrument, but it has to follow strictly legal procedures. Now, if you follow legal procedures, it is therefore going to follow the same process as when you are going to file an ordinary case. And I'm sure many of us, including you guys, yung mga nakikinig sa atin, hindi ba't pag nag-file ka ng kaso, hindi naman automatic yan pupunta sa husgado Yeah. Hihimayin muna ng piskalya yan. Titingnan muna yung probable cause. At nadinig nga natin na binago na ito ng DOJ, no? Yung ang tawag dito, probability of conviction na. So mas mataas na level ang hinahanap na ngayon, no? Pagka ikaw ay magpa-file ng kaso. Pero tandaan po natin, yung sa House, ang ginagamit pa din is probable cause. Ibig sabihin, hindi pa ganon kabigat yung hahanapin mo na weight of evidence for the impeachment initiative to move forward. Okay? So, sa madalit sabi, hindi totoo yung sinasabi nila na merong mini trial. Hindi po. Ito po ay parte pa din ng preliminary investigation, kumbaga, sa isang ordinaryong kaso. Kasi yun nga po yung due process. Before the case is submitted to the court, no, for trial, it is determined first by the fiscal, no, by the investigating authority, the significance or the weight of the accusation, no? Yun yung nangyayari ngayon sa House. Kaya hindi totoo na sasabihin nila na hindi proper venue yung House. Yun yung hiningi nila sa Supreme Court, binigay ng Supreme Court, ayaw pa din nilang sundin ngayon. Bumalik pa din sila sa Supreme Court to question the same proceedings. Correct. Oo.